Tayo po ay manalangin. Magandang hapon po aming Panginoon. Maraming salamat po, Ama. Muli naririto kami na yung mga anak minsan pa ay sasamba at magpupuri sa iyong kabanal-banalang pangalan. Sa hapon nga pong ito, dakilang Diyos na aming Panginoon, ipinagpapasalamat po namin ang napakaraming mga bagay na patuloy mo pong ipinagkakaloob sa bawat anak na sa iyo ay nagtitiwala. Naririto nga po kami sa mga sandaling ito upang minsan pa ay makasama ka namin at maramdaman namin ang gabay ng Espiritong Banal. Sa hapon nga pong ito, dakilang Diyos, amin nga pong inilalapit at idinadalangin sa iyong kabanal-banalang pangalan ang sa amin ay maghahatid ng iyong mensahe. Nawa dakilang Diyos ay matanggap namin ito upang ito'y maging gabay namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Alam namin, Panginoon, na kung wala ka sa bawat isa sa amin, wala nga po kaming magagawa. Ngunit kung kami po ay patuloy na nagtitiwala sa iyo, naroon ang aming katiyakan na kami po ay lalakad sa tamang daan upang patuloy kaming makapaglingkod sa iyo. Ang papuri at ang pasasalamat ay patuloy naming itinataas sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Makakaupo na po ang lahat. Tayo po ay tunghay sa atin pong mga balita sa araw na ito. Isa pong mapagpalang araw ng Panginoon sa lahat sa hapong ito. Nais po naming ipahatid sa inyo na ang ating pong mahal na pastor ay wala ngayon sa ating pananambahan. Siya po ay naanyayahang maging tagapagmensahe sa 105 anibersaryo ng UCCP Church of Christ Disciple sa San Rafael, San Pablo City. Ang ating pong mga tagapagdala ng mensahe ngayong hapon, kanina pong umaga ang kapatid na Jomar Libby Pornobi, at ngayon naman po ay ang ating DM Liwayway Javier. Nais din po natin i-welcome. Kanina po naririto sila, ngayon po hindi na natin kasama, at ating pong pinasasalamatan na nakasama natin kaninang umaga ang West Run Speed Class sa pangunguna po ni kapatid Christine Joy Labaro. Meron po bang may kaarawan ngayong araw na ito na ating kasama? Meron po. Ngayon po, January 25, ay si Nathaniel Lapos, kapatid na Lourdes Goso at Marina La Cuesta. Bukas po, Maria Cristina Aldea, Leonela Nagal, kanina pong magay na ito, Matilde Brocal at Ana, ay naariyan po si Ate Telde, Gola Barrientos, Ricardo Aldea III, Angelica Lowitan, Lemuel James Salansang at Leonora Baradas. Sa 28 po, ang kapatid na Sheila Florida, Jonathan Olaveja. Sa 30 po, si Kim Aguilar at ang kapatid na Juliet Bundad. Sa 31 po, Alexander Padillo. At ganun din po sa February 1, si Faith Nicole Villa, Jetro Solita, Cecilio Luglipardo, Raymond Pilahio. Atin po silang awitan ng maligayang kaarawan. Pinaaalaala po sa lahat na sa unang araw po ng Pebrero, ito po'y araw ng linggo, isasagawa po natin ng everybody's birthday, paghandaan po natin ito. Ganon din po ang paalaala, mayroon pong board meeting ang ating pong elders sa Enero 29, una imedya po ng hapon. At ang ating pong ngayong isinasagawa
ay akin na pong ipapaalam sa inyo at meron naman po tayong liturhiya. Ang pinakamahalagang araw ngayon pong katapusang araw na ito. Ito po yung nagsimula ng 15 hanggang ngayon po 25 sapagkat ngayon po ay National Bible Sunday. Ito na po yung last day. Ang tema po, Sharing God's Word, Empowering the Poor, Transforming the Land. Kaya po tayo ngayon ay nag-aalaala ng ating pong National Bible Sunday. At ganoon din po ating pong makikita na ang may mga karamdaman, meron po tayong hawak na liturhiya. Sundan na lang po ninyo doon ang ating pong ipapanalangin. At sa huli po, nananawagan na po ang ating simbahan na maaari na pong magpalista ang mga batang 12 taong gulang pataas para sa pag-aaral sa communicant class. Makipag-ugnayan po sa ating Board of Elders po sa tanggapan ng ating tagapamahalang pastor. Ganon din po ang ating pong paaralang Magil Memorial School. Nagsimula na po ang registration ng pre-LM hanggang grade 9 para sa susunod na school year 2015-2016. Maaari pong mag-avail ang UCCP member ng 25% discount sa tuition fee. Makipag-ugnayan lang po sa tanggapan ng ating paaralan o tumawag sa 710-8894. Ito po ang ating mga balita at kung mayroon pa po siguro, pakisundan na lang po ninyo sa atin pong liturhiya. Pastor. Tayo po ay tumayo at ating batiin ang ating mga kapatid. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan, ating papurihan, ang batong kublihan natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa Kanya'y sumamba at magbigay galang, lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Ang Kanyang salita ay ating pakinggan.
O Diyos na buhay, sa kabila ng kaingayan ng mundo, ay nagtipon kami sa banal na dakong ito upang minsan pa ay damhin ang katahimikan, ang kapayapaan at kapahingahan mumula sa iyong kaluwalhatian. Nagpapasalamat kami sa iyo at nawa ay sa pagpapatuloy ng aming gawain ito ngayong hapon ay madama naming narito ka, buhay sa aming kalagitnaan. Mga kapatid, ating ipangaral ang mabuting balita sa lahat. Sa pangalan ni Jesus, tayo ay kanyang pinatawad. Bilang mga anak ng Diyos, sundin natin ang Panginoon. Ito ang kanyang utos, maging matapat sa ating pananampalataya at ibigin ang ating kapwa. Purihin ang Panginoon. Tayo po'y lumapit sa Panginoon sa pamagitan ng panalangin panglahatan. Walang hanggan Diyos na aming Ama, pinupuri ka po namin, pinasasalamatan dahil kami ay naritong muli sa iyong bahay-sambahan upang sa iyo ay sumamba sa Espiritu at katotohanan. Kami po ay lumalapit sa kapakanan ng aming bansa. Patuloy po ninyong papatnubayan ang mga pinunong bayan na sa amin ay nangangalaga bilang mamamayan ng bansang Pilipinas. Patuloy din ang panalangin namin, O Diyos, sa aming iglesia, sa iyong iglesia, United Church of Christ in the Philippines, sa pangunguna po ng aming mga obispo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Patuloy mo po silang gagabayan at iyong iingat at pagpapalain ang aming mga obispo ng aming iglesia. Ngayon, idinadalangin namin ang aming konferensya, Southern Tagalog Conference, sa pangunguna ng aming Conference Minister, Reverend Rachel Hernandez, sa kanyang malawak na pamamahala sa aming iglesia lokal sa Batangas, Laguna at Quezon. Inyo po siyang iingatan, O Diyos, at inyong i-adjust sa lahat ng kasamaan. Patuloy din ang aming pagdalangin sa aming mga kapatid na may mga karamdaman. Sila man ay nasa paggamutan,
sa kanilang tahanan o sa ibayong dagat. Patuloy po ang aming pagdalangin, O Diyos. Sila po ay inyong magagalingin sa kanilang mga karamdaman sa pamagitan ng mga iyong instrumento ng mga doktor at nurses na sa kanila ay nangangalaga at nagbibigay ng mga gamot na makapagpapagaling sa kanilang lupang katawan. Dalangin din po namin ang iglesyang ito, UCCP Magil. Kayo po ang papatnubay sa bawat isa sa amin sa pamagitan ng aming mga konsilyo, mga organisasyon, UCM, CWA, MEGA, SIAP at CYF. Tulungan po ninyo ang mga officers ng mga organisasyong aming nabanggit. Gayon din ang mga lupon, ang aming Board of Elders, Board of Deacons, na patuloy silang dumadalaw sa mga kapatiran namin, sa mga outreach, sa prison ministry, ay ang iyo pong patnubay ang aming laging isinasama pamagitan ng iyong banal na Espiritu. Gayon din, O Diyos, ay dinadalangin ang UCCP Magil Memorial School na patuloy na nangangalaga sa maliliit na bata, na iyo pong palakihin ang mga batang ito, lalo tigit sa pagkakilala sa iyo at maging pagpapala nawa sila sa aming pamayanan. Kaya din ang mga guro na sa kanila ay gumagabay at pumapatnubay. Bigyan po ninyo sila ng kalakasan ng kalusugan upang pangalagaan nila ang mga maliliit na batang ito. Kaya hindi ng mga magulang na sumusuporta sa kanila. Inyo pong pagpapalain sila, O Diyos. At ang aming dalangin din po sa mga maliliit naming mga bata na sila ay nag-aaral sa Sunday School at gayon din ang mga kalalaki at kababaihan. Nawa po ay bigyan nila ng pansin ang mga salita ng Diyos upang ang kanilang pananampalataya ay maging matatag. Gayon din sa aming lahat na naririto, O Diyos, may karamdaman man o wala, patuloy ang aming pagdalangin na inyo po laging sasamahan sila sa kanilang mga paghahanap buhay at sa lahat ng gawain. Kayo po ang lagi naming maging kasama upang ang lahat ng aming gawain ay maging kalugod-lugod sa iyong banal na kalooban. Patuloy din ang aming pagdalangin na patatawarin po ninyo kami sa lahat ng mga pagkukulang naming nagagawa at laging mga pagkakasala na nagagawa namin sa araw-araw. Ang lahat pong ito ay aming hinihingi sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tandaan ninyo ito, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti, at ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Taos puso po tayong magsipaghandog.
po sa iyo, Panginoon, ang mga biyayang aming tinanggap at ang bahaging naming kinita ay muli naming ipinagkakaloob sa iyo upang ito po ay magamit sa patuloy na pagpapalaganap ng iyong salita na aming ibinabahagi sa aming kapwa. Pagpalain mo po ang mga kamay na nagsipaghandog nito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Atin pong buksan ang ating mga Biblia mula po sa aklat ng Heneses, kabanatang 1, talata pong 26 hanggang 31 sa ating pong pagbasang tugunan. Genesis 1:26 to 31. Pagkatapos likhain ang lahat ng ito, sinabi ng Diyos, ngayon lalangin natin ang tao, ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki man o maliit. At sila'y pinagpala, wika niya, magpakarami kayo at punuin ang inyong mga supling, ang buong daigdig at pamahalaan ito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon at sa lahat ng maiilap na hayop, maging malalaki o maliliit. Ang lahat ng halamang luntian ay ibibigay ko naman sa maiilap na hayop, malaki man o maliit, at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Sabay-sabay na po tayo. Pinagmasda ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Ito ang ika-6 na araw. Pakinggan po natin ang mabuting balita mula sa Mateo 13, 1 hanggang 8, 18 hanggang 23. Nung araw din na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalipumpunan siya ng makapal na tao, kaya't sumakay siya sa bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman noon ang mga tao at nagtutuno ng maraming bagay. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinukha ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa batuhan. Sapagkat manipis lang ang lupa noon, sumibol agad ang binhing iyon. Ngunit nang mabilad ng matinding sikat ng araw ay natuyo, palibhasay walang ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan, lumago ang mga dawag at nainis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa at ay nag-uhay, may tig 100, may tig 50, may tig 30 butil ang bawat uhay. Ang mga babuti, ang mga may pandinig ay makinig. Ganon din po sa ika-18 hanggang 23. Pinakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa manghahasik. Ang mga nakikinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakakaunawa nito, ay katulad ng binhing nahasik sa tabi ng daan. Dumating ang masama at inagaw ang manghahasik ang kanilang puso. Inilarawan ng binhing nahasik sa batuhan ang nakinig ng salita at masayang tumanggap nito kaagad. Ngunit hindi ito umimo sa puso nila, kaya't hindi na natili. Pagdating ng mga kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, agad sila'y nanlalamig. Inilarawan naman ang mga hasik
Sa dawagan ang nakikinig ng salita, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito at naging maibigin sa mga kayamanan. Ano pat ang salita'y nawala ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi nakapamunga, at inilarawan ng nahasik sa matabang lupa ang mga nakinig ng salita at nakaunawa nito. Sila'y namunga, may tig-100, may tig-60 at may tig-30 po. Sumaatin ang pagpapala ng Diyos sa pagkarinig ng kanyang mga salita. Parinig po tayo ng awit. Magandang hapon po sa inyong lahat. Tunay nga pong napakaganda ng hapon dahil kasama ko kayo ngayong hapon. Bagamat tayo iilan at marami ang mga espiritu na ating kasama sa hapong ito, ay masaya pa rin ako dahil kasama ko kayo sa hapong ito. Sabi nga po ni Ate Pia kanina, ngayon po ipinagdiriwang natin ang simula po noong 19 ng January hanggang ngayon ay National Bible Week. At ngayon pong linggo ay National Bible Sunday. Ngunit ang akin pong bibigyan ng tema sa gabing ito ay yung binasa ko kanina sa Mateo. No? At ang ating pong pagbubulay-bulayan ay pinamagatan kong the human heart and the word of God. Ang puso ng tao at ang salita ng Diyos. Sang-ayon po sa teksto, si Jesus
ang nagkikwento ng talinghaga sa mga tao tungkol sa isang maghahasik. Atin pong tingnan mabuti dun sa maghahasik. Dito po sa kwento maliwanag na ipinararating sa atin na ang magsasaka ay ang Panginoon. Ang buto ay mga salita ng Diyos. At ang lupa ay ang ating puso. Sa pagtatanim o paghahasik ng magsasaka, ay may 4 na lugar na siya'y nahasikan o nalaglagan ng butil. Ang una po ay the indifferent hearers o mga taong may nagwalang bahala. Nagsimula siyang magtanim, ngunit may mga binhi na nalalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon, tinuka ang mga binhi, at ito'y hindi tumubo. May mga tao pong regular na nakikinig ng salita ng Diyos. Di naman natin nasasabihin hindi sila nakikinig. Regular silang nakikinig ng salita ng Diyos. Ngunit ang kanyang puso ay di makapasok yung aral na itinuturo na kanyang napapakinggan. Dahil, marahil, may katigasan ang kanyang puso. Mas mabilis na inaagaw ng dyablo yung kanyang kaisipan kaysa paggawa ng mabuti. Kaya, hindi tumitimo sa kanyang puso. Ang sabi nga po, Satan takes away the word, kaya't di makapasok sa kanyang puso ang salita ng Diyos. Ang ikalwa po ay the emotional hearer o ang taong patuloy na nakikinig. No. Ito po yung mga sa pagtatanim ng magsasaka, ang binhi ay nalaglag sa mabatong lugar. Ang sabi nga po sa Biblia, dahil manipis ang lupa, sumibol agad ang mga binhi, ngunit walang ugat ang mga ito. Dahil sa matinding sikat ng araw, palibhasa'y mababaw ang pagkakatanim, natuyo agad. Ito naman po ay mga taong tagapakinig. Masaya silang nakikinig ng salita ng Diyos. Pinakikinggan nila yung salita. Ngunit pagdating ng mga pagsubok sa kanilang mga buhay, madali silang naiigupo nito. Hindi ito tumitimos, hindi tagos sa kanilang puso yung pakikinig nila, yung pagbabasa nila ng salita ng Diyos. May kaunti lang problema, nang lulupaypay na. Dahil hindi pa rin tumitimo sa kanilang kaibuturan ng puso, madali nilang sinisisi ang Diyos. Sasabi nila, oh my G, nalulungkot agad sila. At sinisisi nila agad ang Panginoon dahil sa pagkawala ng mahal sa buhay, sa mga problema ang dumarating sa kanila. Ang ikatlo naman pong binhi ay nalaglag sa mga halamang matinik. Ayon po dito sa banal na kasulatan, ay naglalarawan ng mga taong dumirinig ng mensahe, ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming bagay at pagkahumaling sa kayamanan, ang mensahe o ang salita ng Diyos ay nawawala ng puwang sa kanilang puso. At ito hindi nagkakaroon ng bunga. Ang taong ito po ay sinasabi nating the double-minded hearer. May dalawa pong, pinakikinggan siya. Sabi nga po sa kasabihan, you cannot serve God and mammon. Ano po yung mammon? Yung po yung mga kasakiman na gusto ng ating katawang lupa, ng gusto ng isipan natin na gawin. Marahil gusto mo magpayaman, kaya trabaho ko na lang ng trabaho. Hindi mo na bibigyan ng panahon na makapagbasa man lamang ng banal na kasulatan. Ngunit ang ika-4 na binhi ay nalaglag sa mabuting lupa. Ito naman po ay binigyan ko ng 3 bagay. Ano po yung mabuting lupa? At sino itong nakikinig na ito? Ito po yung mga honest hearer. Yung matatapat na tagapakinig at sumusunod
sa kautusan ng Panginoon. Ang sabi nga po, ang binhi ay natanim sa matabang lupa. Ang mga taong dumirinig at umuunawang mabuti sa mensahe, kaya't ito'y namumunga ng sagana. May tig-100, may tig-60, at may tig-30. Ito mo ay mga taong may kahandaan ang puso para isabuhay at ang kanilang mga narinig na salita ng Diyos. Handang umunawa at handang ibahagi ang kanilang mga narinig. Paano po tayo magiging mabunga? Ang sabi po yung namunga ang isang binhi na natubo sa matabang lupa. Ang una po, change life. Baguhin po natin ang ating buhay ayon sa kalooban ng Diyos. Isabuhay natin ang kanyang mga sinasabi sa banal na aklat at tiyak na magkakaroon tayo ng magandang buhay. Kailangan natin ang fruit of the Holy Spirit. Sabi nga po sa Galatia 5-20. Ano po yung mga bunga ng Holy Spirit? Sabi po ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Siyam na bunga ng banal na Espiritu ang kinakailangan natin. Bigyan natin ng panahon ang pagbabasa ng banal na kasulatan. Lalasapin po natin ang salita ng Diyos sa ganitong paraan, tiyak na mababago ang ating buhay. Dahil sa turo at aral ng Panginoon. Ang sabi mga po nung inawit namin kanina, ang aral niya'y sundin, at gaganda ang ating buhay. Sa ating pagbabasa o pag-aaral ng salita ng Diyos, gagabayan po tayo ng banal na Espiritu para makita natin ang katotohanan. At sa ating pagbabasa, sinasabi ng Diyos na gusto niyang iparating sa atin at ipahayag sa atin. Ayon po sa 2 Timoteo 3:16. Kung anong gusto natin na mangyari, ipinararating ng Diyos sa atin ang gusto niyang iparating sa atin sa pamamagitan ng pagbabasa ng banal na kasulatan. At ang ikalwa po ay witnessing for Christ. Ano po yung witnessing for Christ? Ang sabi po sa Acts o mga Gawa 1:8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Kapag gumawa ka po ng mabuti sa iyong kapwa, tunay na ikay buhay na saksi para sa pagpapatunay na mabuti ang Diyos. Araw-araw po tayo nakakasalamuhan ng iba't ibang mga tao. Araw-araw nakikita natin ang mga kasamahan natin sa bahay. Sa ating pagkilos, sa ating pagsasalita, maging tayong halimbawa ng tunay na buhay na saksi para sa ating mga kasamahan at nakakasalamuha sa ating ginagalawang mundo. Nalulungkot nga lang po ako dahil doon nung narito po si Pope Francis, alam naman po ninyo, tiyak nanonood kayo ng balita. Bakit yung mga mahihirap nating kababayan doon sa Maynila ay nangawala nga naman? Napakalinis ng kalye, napakalinis ng lugar. Samantalang, ang sabi, maging buhay na saksi. Si Pope Francis, sa ating mga kapatid na Katoliko, ay buhay na saksi para sa kanila. Kaya gustong-gusto nilang makita si Pope Francis. Dahil yun ay pagpapatunay, nadala niya ang mabuting balita. Pero nakakalungkot, nawala yung gustong makita ni Pope Francis, yung mahihirap at yung mga bata na nakikita niyang walang nag-aaruga. Isa po yun sa hindi naging buhay na saksi si Pope Francis doon
sa mga bata na gustong-gusto niyang makita dahil itinago sila. Binigyan nga po sila ng isang pribilehiyo na makita ang isang magandang resort, ngunit hindi yun ang gusto nilang mangyari. Pero wala silang magawa. Ang sabi po, empowering the poor. Paano natin may itaas ang kanilang kalidad o ang kanilang kalalagayan kung tayo mismong nakakaalam ay hindi gumagampan ng pagiging buhay na saksi para sa ating kapwa. Ito po yung ipinarating sa atin ng Panginoon. Gustong ma-afflict ng Panginoon ang mga aba. Kaya tayo po ang dapat maging saksi, maging tagapagpadaloy ng salita ng Diyos sa ating kapwa. Ang ikatlo po, good works, mabuting mga gawa. Ayon po sa Santiago 3:17. Ngunit ang may karunungan mula sa Diyos, una sa lahat, ay may malinis na pamumuhay, maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, masipag sa paggawa ng mabuti, hindi nagtatangi, hindi nagkukunwari. Napakaganda po ng sinasabi. Maganda ang pangako ng Diyos sa taong nagtatapat sa Kanya. Kalooban ng Diyos na matutunan natin ang Kanyang salita. Pag-aralan natin at sa pagkaalinsabay ng pag-aaral po natin, dumalangin at pagbulayan natin, sundin at suriin natin ang salita ng Diyos. Alamin natin ang prinsipyong espiritual upang mailapat sa buhay natin. May isa pong kwento na nabasa ko na nais kong ibahagi sa inyo. Meron daw pong isang Pandora. Ito pong Pandora ay isang site sa internet kung saan pwede kang pumili ng mga kantang gusto mong mapakinggan. May kanta silang patutugtugin. Pag-approve sa iyo, yung iyong gustong kanta na narinig dun sa internet, may pipindutin ka doon sa computer mo na gusto mong awitin na mapakinggan mo. At kung ilan man ang gusto mong mapakinggan, pwede mong i-approve ng i-approve ayon doon sa Pandora, sa site, sa computer. Kung minsan, ganyan po tayong tao. Pag nagbabasa tayo ng Biblia, pumipili lang tayo ng mga gusto nating basahin. Ngunit, ayon po kay Apostol Pablo, lahat ng nakasulat sa Biblia ay kapaki-pakinabang. Lahat ng sinulat dito at sumulat nito ay kinasihan ng banal na Espiritu. Kung kaya't di tayo dapat mamili ng ating babasahin. Basahin natin simula sa Genesis. Para po ba tayo nagbabasa ng pocketbook? Utay-utay nating basahin. At sa ating pagbabasa, suriin natin at pagbulayan ang ating binabasa. Ang Biblia ay kinakailangan at patnubay ng lahat ng tao. Sa lahat ng bansa, magkakaroon tayo ng magandang buhay kung ito'y ating patuloy na babasahin. Ang sabi nga po, ang B, sabi ay, baguhin ang buhay. Ang I, ibigin ang kapwa. Ang B uli, buksan ang puso kay Jesus. Ang L, labanan ang tukso. At ang A, asahan ang kanyang tulong. Yung I po, ipangaral sa lahat. Kaya ito pong Biblia ay napakalaki ng kahulugan sa ating buhay. Babaguhin ang ating buhay, nagtuturo para ibigin ang ating kapwa. Buksan natin ang puso natin para sa mga tao, para sa atin, para maunawaan natin ang salita ng Diyos.
Ang L, nagtuturo ito para labanan natin ang tukso. Ang I, pagkatapos nating malabanan ang mga tukso at malaman natin ang lahat, i-share natin yung ating nalaman, ipangaral sa lahat. At ang A, tayo po ay magkakaroon, aasahan natin ang tulong ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay napakabuti, nagbibigay siya sa atin ng isang magandang buhay para sa ating lahat. Magandang buhay po sa inyong lahat sa gabing ito. Amen. Tayo po ay tumayo at ating pong sambitin ang kapahayagan ng pananampalataya. Sumasampalataya kami ng banal na kasulatan ay matapat na saksi ng pagpapakilala ng Diyos sa kanyang sarili, sa kasaysayan ng kanyang bayan, ang kinasihang instrumento ng Diyos upang magbigay ng liwanag, gumabay, magtuwid, at magpakatatag sa kanyang bayan, sa kanilang pananampalataya at pagsaksi. Amen. Dadako po tayo sa ikalawang paghando. Tayo sa huling awitin.
Sa amin pong pagtatapos ng aming pananambahan o Diyos, kami po ay nagpapasalamat at ang iyong salita ay nahayag at nagpapalaala sa bawat isa sa amin na ang iyong salita ay hindi lilipas. Salamat po ng marami o Diyos sapagkat ikaw ang laging gumagabay sa amin sa aming pananambahan sa gabing ito. Alam po namin, O Diyos, na kayo lamang ang aming inaasahan na laging gagabay sa aming mga buhay. Narito po, O Diyos, ang inyong mga anak na lumapit sa iyong dambana upang sila ay magpasalamat sa iba't ibang kaparaanan. Ang iba po ay sumapit ang kanilang kaarawan. Pagpalain po ninyo ang mga kapatid naming ito. Dagdagan pa ninyo ng mga taon at ang mga pagpapala ay inyo pong ibibigay sa kanila. Ang iba naman ay nagtatalaga ng kanilang buhay upang sila ay lalong maging masagana ang kanilang buhay na iyong pinahiram sa kanila. Ang iba naman ay mga pagpapala na kanilang tinanggap sa inyo. Ang iba ay mga suliranin na idinudulog sa iyo, O Diyos. Nawa po ang lahat ng ito na kanilang mga idinudulog sa iyo, O Diyos, ay bigyan po ninyo ng katugunan. At inyo po silang pagpalain. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. At gayon din po sa aming lahat, O Diyos, ay inyo pong igawad sa amin ang iyong mapagpalang bendisyon. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ng Jesucristong Panginoon natin, sa Kanyang kapurihan, karangalan, kadakilan at kapangyarihan, mula pa ng una, ngayon at magpakailanpaman. Amen.